Wow, umagang kay ganda. Time to get up. Time to make use of this borrowed life. Lakad na, tayo na, trabaho na. Today, papunta tayo sa Cabuyao, Laguna para i-meet ang may-ari ng Seafood Shack and ibabahagi niya sa atin ang bidang OFW story niya. Tara na, samahan niyo ako. Grabe, ang sarap ng pagkain dito. You should try it, guys. Ang lalaki ng portion, fresh yung ginagamit na ingredients. Dapat matry nyo. Punta kayo dito. Nakakabusog dito. Hello, nandito po tayo ngayon sa Seafood Shack sa Cabuyao, Laguna, and we are with the owner, Miss Beron. Hello, good afternoon. Hello, hi Miss Beron. Hello, Mr. So you're the owner of this prestigious spa in Dubai before? Before pandemic, yes. I used to own a spa in Dubai. And then now you're back here in Manila. What made you come back here for good? COVID happened, so yung business sa Dubai, we stopped that. Then yung mga businesses dito na-stop din because of COVID. But then, mas mahirap siya because it happened during pandemic na laging lockdown. So it was quite a challenge. Okay, so your husband is in Dubai right now? Yes, still in Dubai. Yeah. Okay. So yung mga plan namin na sobrang ganda, na parang napakadali sana, it turned out na yung start dito sa Philippines is sobrang challenging. Okay, so yung COVID talaga is a major factor that made you decide to come back here in Manila. Yes, because that time, natutulog na yung mga business namin dito, sarado yung spa, sarado yung restaurant, plus yung rental namin. So everything was on lockdown. Okay. So umuwi ako dito nang hindi ko alam kung ano talaga yung uuwian ko kasi lahat na stop eh. Hindi lang naman kami, everybody's life naman halos na stop talaga. Yeah. So yung literal na parang suntok sa buwan, parang ganon. You own a spa in Dubai. Apo. And now you're managing a restaurant here in Manila. Ano yung transition from a spa to your restaurant? Because I really wanted to have a business. So kung ano yung available that time, which is yung spa. So yun ang sinimulan ko. Okay. Hindi ko siya talaga yung sobrang passion. Yeah. Passion ko mag-business, pero hindi yon. And about sa food naman, nag-start din ako ng gourmet business sa Dubai before pandemic din yon. So, yun na talagang passion ko is food. Food talaga. But then, so you love cooking? I really love cooking, okay. But cooking for my family. So, lahat ng recipes ko, lahat ng ano ko is, yun yung mga linuluto ko for my kids sa husband ko. So, we have this restaurant na hindi na umaandar dahil nag-pandemic nga. So, ayun, nagpatry ako ng seafood ko, yung Cajun. Yung recipe mo, yes, yung specialty ko na Cajun. At nagustuhan naman nila. Okay, pero magkaiba yung spa to yes, it's totally different talaga. Yeah. Sobrang layo. Unlike sa spa, pag sinet up ko siya, na-set up ko yung mga services, na-train yung staff, I could always leave and come back. Kasi hindi naman ako talaga yung gumagawa. Unlike dito sa food, ako mismo, hands-on ka talaga. Yes, ako mismo yung gumagawa ng Cajun sauce namin. Okay. Yung specialty namin, yung Cajun powder is from scratch. Ako talaga gumagawa nun. Okay. Hanggang sa Cajun sauce, ako gumagawa to ensure na we will serve the same quality every time. Na now, na since wala ng COVID, medyo relax na yung wala ng pandemic. Actually, is it doing good na now? Yeah, actually, a few days ago, parang iniisip ko. Nung nag-start ako, parang pa 5 kilos ng shrimp lang binibili ko, ganyan. Ngayon, 35 kilos na. Tapos di ba may wedding kanina, sabi mo? Yes, so you're we also cater functions. holding mga weddings here, yes. Mga events here. Yeah, we have 2 function rooms here. Tapos, sa ground floor, nandun yung pinaka-main dining po namin. Yeah, yung restaurant. Yes po. So dito sa second floor, yung mga events namin. Wedding, mga parties. Birthdays, yes po. Okay. Pwede mga company meetings, we also cater to that po. That's nice, yeah. Beron, na-mention mo, di ba na
you stayed for a long time in Dubai. 21 years. 21 years. Ang akala kasi na maraming Pilipino, pag nasa abroad ka, maganda yung buhay mo, you're earning a lot, masarap yung buhay. Meron ka bang pwedeng i-share sa amin na yung mga buhay ng mga OFW sa, let's say sa Dubai, ano ba yung pinaka hindi mo makalimutan na challenges or struggles na na-encounter mo? Paki-share nga sa amin. Nagpunta po ako ng Dubai ng year 2000. I just turned 21 that time. So, nung pumunta akong Dubai, totally wala akong kakilala, wala akong relatives at all. So, yung challenge na pupunta sa isang bansa na totally wala kang very young age, parang yung homesickness na talagang kahit ilang buwan ka na nandun, hindi talaga siya nawawala. So, there were times na... So, loneliness, Miss Baron? Ay, sobra po. Opo. Actually, siguro kahit tumatagal nandun pa rin. Kasi for me, there's no place like home pa rin talaga po. Mas masarap pa rin po talaga na nasa Pilipinas tayo. So, nung nag-start po ako sa abroad, since ako po yung taong pag binigyan ng responsibility talagang gagawin ko po. So kahit sobrang homesick ako that time, minsan naghihintay ako ng guest. I used to work sa hotel. First job ko sa Dubai was front desk officer sa 5-star hotel sa Dubai. Okay. Ang shift ko doon po iba-iba. So may night shift, may morning shift. Yung first, yung talagang yung body clock mo sirang-sira talaga siya. Okay. Pero dahil kailangan mo siyang panindigan, yun ang difference so, yung first job mo is sa front desk sa Dubai. Yes. Okay. Opo. So, yun, minsan naghintay ako ng guest, sumutulo yung luha ko kasi na-homesick ako, ganyan. Okay. Ang advice ko lang po sa mga OFWs or sa lahat po na currently nasa mga challenges, wag lang po tayong mag-give up. Kasi it's a process Talagang minsan mag-start tayo sa taas, ba tayo, hindi naman tayo mananatili doon. As long as we're not giving up, there's always chance, there's always chance for us na bumawi at talagang eventually balik tayo doon sa masayang buhay natin. So talagang lang tayo, positive lang, always pray and always think sa mga manood tayo ng mga inspiring stories. Kasi minsan iniisip natin sobrang kawawa tayo or sobrang down na down tayo. But then look at the other people's stories, we will realize na ang swerte ko pa pala. So talagang wag lang tayo mag-give up. Yun lang po. So mahirap talaga yung buhay din. It's not easy, not because you're nasa abroad. Yes po. Mas madali yung alam nila, yung mga nasa Pilipinas, akala nila na relax lang, maraming they only see kasi yung magaganda gamit kasi nakikita, gano'n, di ba? Yes. So, akala mo masarap yung buhay, pero actually, mahirap din, di ba? Nakikita lang nila yung fruit na ng labor mo Hindi nila alam paano mo nakuha kung gaano kahirap mo na, paano mo na-acquire yun. Kung gaano karaming luha. bago mo na nakuha yun. No? Yes po. Thank you, Miss Veron, thank you so much for inviting us here in your beautiful restaurant. Thank you and yung sarap na food. Thank you so much, Miss Veron. Thank you so much po. Thank you. Thank you. Next episode on Blind Side. Jerry interviews another bidang OFW, Miss Mia Resurrection, as she talks about life after her train accident. Jerry also shares with us his first experience back on the catwalk with his son Johan. Join us for another inspiring story and adventure. Like and subscribe, guys!